Ko, ang 2 bilyonaryo kong kuya, ay nagpanggap na mga palaboy, at pumunta sa kasal ko, nang makita sila ng fiancé ko, diring-diri siya, at tinawag silang mga hampas lupang nakikikain lang. At dahil lumaki ako sa ampunan, wala akong kidideya tungkol sa kanila, kuya. Lumaki ako sa ampunan, wala akong pamilya, at lalong walang mga kuya. Hindi, yan. Nung 2 taong gulang ka pa lang, tinangay ka ng mga human trafficker. At 23 taon ka namin hinahanap. Oo nga, Sisi. Bago pumanaw sina mama at papa, hinawakan nila ang kamay ko. At sinabing hanapin ka namin kahit anong mangyari. Tingnan mo, ito sina mama at papa, ito naman ikaw, at ito kami ng pangalawa mong kuya. Saka may nunal ka sa likod ng kaliwang tainga mo. Bata ka pa lang, nandoon na yan. Ibig bang sabihin nito, mga kuya ko talaga ang 2 to. Nahanap na natin siya, nahanap na. Para kang ewan kung magpanik, huminahon ka naman kaya. Sige, ano bang nahanap mo? Nahanap na natin ang kapatid natin na 23 taon nating hinahanap. Gago ka pala eh, bakit ngayon mo lang sinabi? Napakalaking balita nito, paano mo natagalan na hindi sabihin agad? Para kang ewan kung magpanik, huminahon ka naman kaya. Tumigil ka sa daldal, nasaan si Nianyan ngayon? Dali, ihatid mo ako roon. Kasalukuyan siyang nakikipag-engage sa isang hamak na manager. Engagement party. Mukhang kailangan natin ng ibang diskarte. Assistant Chen, ihanda mo ang 2 pinakamalubang damit, at 2 bag ng mga lokal na produkto mula sa probinsya. President Chen, para saan po ang mga iyan? Hindi ba't naghanda kayo para kay Miss Nang? Private jet, luxury yacht, at isang malaking lupain. Gusto kong magpakita, sa pinakapulubing paraan, sa pinakamahalagang sandali ng buhay niya. Gusto kong makita, kung ang kapatid nating ito, ay ikahihiya ang mga mahihirap niyang kamag-anak. Niyan, tingnan mo, ito, dinala talaga namin to mula sa probinsya. Mga pasalubong para sa'yo, basta't tanggapin mo kaming 2 mahihirap mong kuya. Sa'yo na ang lahat ng sa amin. Lahat ng to, mga paborito mo nung bata ka pa. Ako. Sabi ko na nga ba eh, kung saan-saan lang sumusulpot. Tingnan mo ang reaksyon ni Niyan. Hindi man lang sila pinansin. Kuya. Lumipas na ang maraming taon. Marami nang nagbago. Siya hindi na siya ang Nianyan natin dati. Assistant Chen, bawiin mo na ang mga inihandang gamit. Tayo na. Ang larawang ito ay ibinigay sa amin ng direktor ng ampunan. Sabi niya, ito lang ang tanging gamit. Sa bulsa ko nung iwan ako roon. Mga kuya ko, kahit sa panaginip ko, napapanaginipan ko na hinahanap niyo ako. Talagang hinanap niyo ako. Nahirapan ba kayo sa paghahanap sa akin? Ito, hinabi ito ni mama para sa'yo. Mga kuya, engagement party ko ngayon. Dali, pasok tayo at maupo muna kayo. Assistant Chen, huwag mo munang bawiin ang mga gamit. Manatili ka muna riyan. HMPH. Hindi ko talaga alam kung anong takbo ng utak ng iba riyan. Nung hindi pa kasal, hindi man lang mahagilap ang mga anino niyan. Ngayong magpapakasal na, biglang nagpapakilalang kamag-anak. Hindi ko alam kung nagkataon lang o na lamang may libreng pakain. Kaya sumabit dito. Oo nga naman. Kung magbibigay man lang, yung maayos naman sana. Hindi yung ganitong mga kakarampot na kalakal. Baka isipin pa ng iba na nagkakawang gawa tayo rito. Ha. Seryoso, sa totoo lang. Magsuot ba naman ng ganyan? Anong era na ba ngayon? Ang suot kong custom-made Italian suit, isang set pa lang nito ay sapat na para mabili ang buong gusali mo. Hayaan mo na, pamilya sila ng mapapangasawa ni Nianyan, tiisin na lang natin. Ilang taon ko na ring isinusuot to. Hindi ko lang talaga maitapon-tapon. Pasensya na po kung nakakahiya tingnan. Ano bang basurang laman ng sako na yan? Dapat ba yan dalhin sa lugar kung saan kumakain ang mga tao? Wala naman, hindi ba't sinabi ko na kanina? Ito ang mga paboritong lokal na pagkain ni Nianyan. Galing ba kayo sa probinsya nyo? Sumakay ba kayo sa lumang tren? Ang baho sigurado ng loob nun, halo-halong amoy. Ang aking private jet ay nakaparada sa airport. Ang parking fee pa lang para sa isang araw, ay sapat na para sa kikitain nyo sa buong buhay nyo. Kahit ano pa yan, basta't nakarating kami, okay na. Dahil hindi namin nakita ang kapatid namin sa mahabang panahon. Maglalakad kami makarating lang dito. Kumakain ba kayo ng maayos sa bahay nyo araw-araw? Hotcha, napakayabang naman ng mga to. Sino ba namang magtatanong ng ganyan? Napakamapangmata naman ng pamilya ng lalaking to kay Nianyan. Mukhang hindi pa natin pwedeng ibunyag ang tunay nating pagkatao. Inihanda ang mesa na ito ayon sa bilang ng tao. Bawat isa ay may kanya-kanyang bahagi. At saka hindi mura ang mga pagkain dito. Sana naman ay mahiya ang ilan dyan. Huwag kayong makapal ang mukha. Parang mga patay gutom kung umasta. Huwag na po. Hindi po kami gutom. Gusto lang naming maupo rito. Makita ang kapatid namin. Okay na sa amin. Zuan. Sasabihin ko na ang totoo, kahit masakit pakinggan. Mabait naman si sis, okay siya. Pero bigla na lang sumulpot ang 2 mahihirap na kamag-anak na to. Kapag kasal na kayo sa hinaharap, hindi kaya sila palaging hihingi ng pera sa inyo.
Hoy, taga saan ba kayo sa probinsya? Mga magsasaka ba kayo? Ano bang itinatanim nyo? Kamusta naman ang ani nyo ngayong taon? May hawak akong 76 na kumpanya sa buong mundo. Ang itinatanim ko ay mga listed company. Ang kinikita ko sa isang taon ay higit pa sa GDP ng buong probinsya nyo. Maiintindihan mo ba tong mga sinasabi ko sa'yo? Taga Northeast kami. Medyo okay yan. Masayang araw ito ng muling pagkikita ng magkakapatid. Magdahan-dahan ka naman sa mga sinasabi mo. Kanina ka pa, ikaw ang pinakamaingay dito. Ano bang ibig mong sabihin, Shu Ji-yuan? Pamilya kami ng mapapangasawa ni Nianyan. Ano namang masama kung kilalanin namin sila para sa kanya? Maraming manloloko sa panahon ngayon. Nianyan. Pupunta lang muna kami ng pangalawa mong kuya sa banyo, ha? Kuya, hindi ko na kayang tiisin to. Ano ba namang klaseng pamilya ang mga yan? Kailan ba tayo nakaranas ng ganitong uri ng pang-aalipusta simula nung bata tayo? Yung nanay ng lalaki, at yung lalaking nagngangalang Hulay. May lumalabas ba na matino sa mga bibig nila? Kung hindi lang dahil kay Nianyan. Kanina ko pa gustong itumba ang lamesang yan. Huwag kang padalos-dalos. Hindi pa padalos-dalos. Pakinggan mo nga ang mga sinasabi nila. Kahit na ganyan ang mga sinasabi nila, hindi naman nila tayo pinalayas. Sa tingin ko kailangan pa natin silang suriin. Tingnan mo sa ibang perspektibo. 23 taon nating hindi nakita si Nianyan. Hindi alam ng pamilya ng lalaki kung sino tayo. Nang makita nilang dalawang mukhang pulubi ang nakikipagkilala, normal lang na mag-alala sila para kay Nianyan. At pagsabihan tayo ng ilang salita, wala namang masama doon. Mag-alala para kay Nianyan. Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga sa akin ay si Nianyan lang. Basta't mabuti ang trato nila kay Nianyan. At mahal sila ni Nianyan, sapat na yun. Ibibigay pa rin natin ang mga dapat ibigay. Kotse, bahay, pera, at kumpanya, walang kulang. Dahil kahit ano pa ang ugali ng pamilya ng lalaki, hindi natin hahayaang maagrabyado si Nianyan. Tama ka, kuya, hindi natin hahayaang maagrabyado si Nianyan. Pero ang pamilyang ito, sa tingin ko, bagamat tayo ang nilaling nila ngayon, sino ang nakakaalam kung hindi rin nila lalaitin si Nianyan sa hinaharap? Nianyan, at yung Zhou Mingshan na yun. Mula simula hanggang dulo, wala man lang siyang sinabing matino para ipagtanggol siya. Ni hindi man lang niya ito nagawang ipagtanggol ng maayos. Ipaatras mo muna ang mga regalo, o obserbahan muna natin sila ng mabuti, para makita kung paano talaga nila tina-trato si Nianyan. Kung okay naman talaga ang lahat, saka na natin ibigay ang mga ito. Assistant Chen, bawiin mo muna ang lahat ng mga gamit. Tayo na, bumalik na tayo roon. Karapat dapat ba ang mga ganyang kamag-anak sa ganito kaluwang restaurant? Kung hindi ko mababawi ang reputasyon ko ngayon, isusulat ko ang apelyido kong Joe ng pabaligtad. Nianyan, ikaw na mismo ang magsalita. Paano ba kumilos ang dalawa mong kuya? Nung nagpakasal tayo, wala akong hininging dot kahit 5. Mula sa'yo, napaka mapagbigay ko na, di ba? Pagkatapos nating makasal, pamilya Joe ka na. Wala akong tutol doon. Pero hindi naman pwedeng walang ibigay ang dalawang kuya mo. Dumating na walang dala, nakikain, tapos aalis na lang ng basta-basta. Kung talagang nagmamalasakit sila sa'yo, paano nila nagawang pumunta rito nang walang dala? Totoo, wala akong dot, pero hindi rin naman ako humingi sa'yo ng kahit anong bride price. Bride price, ang kapal pa ng mukha mong magsalita tungkol sa bride price. Isang ampon, naghahanap pa ng bride price. Anong ampon? Nakatayo rito ang dalawang kuya niya. Mahirap kaming magkapatid, at walang gaanong kakayahan. Pero kung may manggahas na magsabi na walang pamilya ang kapatid ko, hindi ako papayag. Ang titig ng mahirap na lalaking ito, bakit nakakatakot ng ganyan? Sinasabi ko lang naman ang katotohanan. Galing naman talaga siya sa ampunan. Ano ngayon? Bubuhat ka ba ng kamay? Mahirap na nga lang. Napakalaki pa ng ulo. Maupo ka nga. Huwag kang manggulo riyan. May mali ba sa sinabi ko? Kapag nagpakasal ang dalawang tao, ang lalaki ang nagbibigay ng bahay, kotse, at handaan. Samantalang ang babae, walang dalang kahit anong dot, at nagdala pa ng dalawang mahihirap na kamag-anak para makikain at makiinom. Hindi ba panlalamangan lang yan? Kuya, pangalawang kuya. Totoo naman po, hindi nga po kayo dapat pumunta rito nang walang dala. Kuya, narinig mo ba yan? Sinasabi ko na nga ba, ikinahihiya niya rin tayo. Lumaki tayo sa ampunan simula nung bata. Hindi tayo nakakita ng mga magagandang bagay. Kung hanggang doon lang ang kaya niyang makita, hindi natin siya pwedeng sisihin. Kuya, ano nang gagawin natin? Ibigay natin sa kanila, ibigay natin kung ano man ang hilingin nila. Ngayong nagbukas na siya ng bibig tungkol dito. Bilang mga kuya niya, wala naman kaming naibigay sa kanya simula nung bata pa kami.